Welcome po muli to our weekly program Silver Lining. Dito lang sa nag-iisang Christian radio sa Baguio, DWLY 97.5 Cool FM. Para po sa mga bago dito sa programa, ako po si Silver. Umpisahan natin ang ating devotional sa gabing ito ng maikling kwento tungkol sa experience sa aking travel papunta at pabalik galing sa aking pagbisita sa aking anak sa Japan. Bago lumipad ang eroplano, laging merong safety instructions kung ano ang gagawin just in case merong turbulence o mga bihirang mangyari sa loob ng eroplano. Sa mga madalas o nakaranas ng lumipad, have you ever paid attention to the safety procedures? Ang mga pasahero are instructed to pull out a reference card and follow along as flight attendants explain yung safety features ng eroplano. Itinuturo kung saan ang mga emergency exit o mga pintuan, na bawal manigarilyo sa kahit anong lugar sa loob ng eroplano sa kahit anong oras, kung paano gamitin ang seatbelt at kung paano dapat laging nakasuot ito, na yung upuan o yung cushion ng upuan ay pwedeng gamiting flotation device kung lalanding ang eroplano sa dagat o sa tubig. Tapos, merong oxygen mask na kung yung air pressure drops habang ang eroplano ay nasa himpapawid, mask will fall out from the ceiling. Ini-explain ng flight attendant kung paano isuot, paano higpitan, at kung paano huminga. Of course, they assume everyone will remain calm in an emergency, which is probably a wishful thinking. Isa pang napakahalagang instruction ay ilagay mo muna ang sarili mong mask bago ka tumulong sa iba. Bakit? Dahil kung nawalan ng pressure ang eroplano, mawawalan ng oxygen ito at mawawalan ka ng malay. Kaya napaka-importante ang mask dahil ito ang magsusupply sa iyo ng oxygen na kailangan mo para hindi ka mawalan ng malay, para makatulong ka sa iba kung kailangan. If you help somebody before making sure you can breathe, you may pass out and then you cannot help anyone else. And you might end up in a world of hurt. Napag-usapan natin last week ang tungkol sa panahon o oras na magkaiba ang ating pananaw sa Diyos tungkol dito, na ang isang taon sa Diyos ay 1,000 taon sa atin. Tonight, we will touch about time o panahon once again. Sa aking kwento, makukuha natin ang parehong prinsipyo sa ministry ng ating Panginoong Jesus dito sa lupa. Pinamagatan ko ang ating devotional ngayong gabing ito ng An Anchor That Sustains You. Ang ating scripture sa gabing ito ay galing sa Lucas o Luke chapter 5 verses 15 and 16. Pero bago nating basahin, bibigyan ko muna kayo ng background bago umabot sa verse na ito. Merong isang taong lumapit kay Jesus na may ketong. Sabi niya kay Jesus, "Lord, if you are willing, you can make me clean." Jesus reached out his hand and touched the man. Sabi niya, "I am willing. Be clean." At agad itong gumaling. Tapos sinabi ni Jesus, "Don't tell anyone, but go, show yourself to the priest, and offer the sacrifices that Moses commanded for your cleansing, as a testimony to them." Ngunit, kumalat ang balita. Noon pa man, marami ng marites. O, mare, anong latest? Kaya't ang mga tao ay nagpuntahan kung nasa ng Panginoon upang masaksihan nila mismo sa sarili nilang mga mata ang mga kamanghamanghang milagro na ginagawa ng ating Panginoong Jesus. Tapos, dito na pumasok ang ating scripture. Basahin natin sa English at sa Tagalog. Sabi sa Lucas chapter 5 verse 15 and 16, "Yet the news about him spread all the more, so that crowds of people come to hear him and be healed of their sicknesses. But Jesus often withdrew to lonely places and prayed." Sa Tagalog naman, Lucas chapter 5, 15 to 16. Pero lalo pang kumalat ang balita tungkol kay Jesus, kaya dumating ang napakarami pang mga tao upang makinig sa mga aral niya at upang mapagaling sa kanilang mga sakit.
Pero laging pumupunta si Jesus sa ilang at doon nananalangin. Sinabi ko earlier na tungkol sa panahon o oras ang ating emphasis muli ngayon. Kaya pag-usapan natin ang huling bahagi ng talata na ating binasa. Paulit-ulit, si Jesus ay aalis ng mag-isa upang gumugol ng oras with His Father. Yun yung sinabi doon sa verse 16. Maaring siguro iniisip mo, bakit kailangan ni Jesus ang panahon gayong siya ang anak ng Diyos? Mga kaibigan, ito ang ilagay natin sa ating isipan. Nagpapakita ang ating Panginoong Jesus ng halimbawa para sa atin. Balikan natin ang kwento ko tungkol sa mask. Idikit natin ito sa ating scripture upang mas lalo pa nating maintindihan. Pinatatag ni Jesus ang kanyang relasyon sa Ama sa pamamagitan ng pagsuot ng kanyang mask upang makuha ang spiritual na oxygen na kailangan niya. Ang panahong ginugol ni Jesus sa pakikipag-usap sa Diyos Ama ay muling nagpapasigla sa kanya. Ito ay nagbigay lakas. I'm sure, ang gusto niya, gawin din natin ang example niya. Ang paggugol ng oras na mag-isa sa Diyos ay tulad ng pagsuot ng mask upang makakuha tayo ng oxygen, upang makahinga tayo ng maluwag. Ito ay malusog, malaking tulong, at tandaan natin na ang paggugol ng panahon upang magkaroon ng oras o panahon with the Lord ay hindi makasarili. Ang pagpapatibay ng ating sariling pananampalataya ay nagpapadali para sa atin na tumulong sa iba upang meron tayong ibibigay na lakas sa ating mga ministry upang tumulong sa ibang nangangailangan. Ang talatang ito ay nagtuturo sa atin ng isang malalim na aral tungkol sa balance between serving others and nurturing our relationship with our God. In the midst of our busy lives, it's crucial to carve out moments of solitude for prayer and reflection. Jesus, the very Son of God, found it necessary to seek ang katahimikan and stillness to connect with His Heavenly Father. Sa ating sariling buhay, huwag nating kalimutan ang kahalagahan ng panalangin at sadyang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sa mga sandaling iyon ng pag-iisa, makakatagpo tayo ng lakas, makakatagpo tayo ng patnubay at isang panibagong kahulugan ng ating purpose. While reaching out to help and serve others in ministry ay isang napakagandang hangarin, we must not neglect our spiritual well-being in the process. Mga kaibigan, isa puso natin ang halimbawa ng ating Panginoong Jesus. Sa gitna ng mga pangangailangan sa buhay, sa gitna ng napaka-hectic na trabaho, o kaya ministry, o kaya pag-aaral, o kaya pagpapayaman, gawing prioridad ang paglaan ng panahon o oras. Pumunta sa isang tahimik na lugar para sa panalangin. Doon sa katahimikan, maaari mong matagpuan ang kapayapaan at lakas na kailangan upang harapin ang mga hamon sa bawat araw. Let your connection with God be the anchor that sustains you, even in the midst of life's storms. Tara, pray na tayo. Dear Heavenly Father, in the midst of the busyness that surrounds me, ako ay lumalapit sa iyo ng may paggalang. Just as Jesus withdrew to lonely places to pray, I seek that sacred solitude with you. Tulungan mo po akong mahanap ang mga tahimik na sandali sa gitna ng ingay ng buhay. Panginoon, bigyan mo ako ng karunungan upang balansihin ang mga demands of serving others with the essential need for communion with you. May I remember the significance ng paghahanap sa iyong presensya sa katahimikan. Inaamin ko, Panginoon, na madalas I get caught up in the expectations and needs of those around me. Palakasin mo ko, O Panginoon, na unawain ang mga sandali ng panalangin at reflection. May my connection with you be the anchor
that sustains me through life's challenges. As Jesus found renewal in solitary prayer, inihiling ko ang iyong patnubay, lakas, at kapayapaan in the secret place of prayer. Let your Spirit speak to my heart, providing clarity and direction para sa landas sa hinaharap. Sa pangalan po ng iyong anak, ang aming Diyos at tagapagligtas, ito po ang aming panalangin. Amen. Sana ay nakapagbigay po ang ating episode ngayon ng karunungan at kaliwanagan upang maging mas malinaw ang ating pangunawa at gabay ng direksyon ng ating paglalakbay sa buhay sa kasalukuyan. Umaasa ako na ang devotional na ito ay nagbigay sa inyo ng encouragement at inspirasyon. Abangan ang mga susunod pa po nating mga weekly episodes. Kung meron po kayong prayer request or encouragement, i-private message nyo lang po ako. Kung gusto nyo pong i-like o i-share ang ating episode, nasa FB page po at mga social media accounts ng Cool FM. Mag-subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel, ang Silver Lining. Salamat po muli. Ako po si Silver. Sa pahintulot po ng ating Diyos na nagbibigay liwanag, karunungan at pangunawa, nandito muli ako next week. Bye and God bless you all.